mayroon kang kabuang 3 misyon. Nagsimula siyang maglista. Una, protektahan ang Earth mula sa mga dayuhang halimaw. Pagkarinig nito ni Sung Suho, nagtaka siya, kaya dapat akong pumunta sa mga dungeon at mangaso ng mga halimaw, tama. Hindi rin ito itinanggi ni Beru. Opo. Kapag nangaso ka ng mga halimaw, tataas ang iyong antas, at habang lumalakas ka, mas magiging ligtas ang Earth, katulad ng ginawa ng iyong ama. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahayag ng pangalawang misyon. Dapat mong hanapin si Lady Han Shuhui sa anumang paraan. Tanong kaagad ni Sung Suho, may paraan ba para hanapin ang aking ina? Iminungkahi ni Beru, kapag nangaso ka ng mga dayuhang halimaw, makakahanap ka ng mga pahiwatig, tama. Bumuntong hininga siya, kaya kailangan ko pa ring pumasok sa dungeon. Biglang naging seryoso ang boses ni Beru at ang pangatlong misyon. Napakahalaga ng misyon na ito. Niyakap niya ang kanyang 2 pisngi habang nagluluha at nagbunyag, iyon ay upang ibalik ang aking kapangyarihan. Hindi ka panipaniwala na nasa individual rank lang ako. Gusto kong ipakita sa iyo ang aking tunay na kapangyarihan. Medyo interesado si Sung Suho at nagtataka, paano ko maibabalik ang iyong kapangyarihan? Sagot ni Beru, kaya kong sumipsip ng magic potion at kaalaman mula sa target sa pamamagitan ng pag-inom nito. Ito ay isang hindi epektibong pamamaraan bago ako naging shadow soldier, ngunit wala na akong ibang pagpipilian dahil hindi ko kayang sumipsip ng kapangyarihan mula sa iyo. Ipinagpalagay niya na sa pangkalahatan, kailangan ko lang kumain ng kaunting magic. Kinagat niya ang kanyang kutsara at itinuro ang katotohanan, kaya nangangahulugan din yon na kailangan kong pumasok sa dungeon. Pagkatapos kumain, maayos na inilagay ni Sung Suho ang kanyang mga kubyerto sa tray. Tumayo siya at sinabi kay Beru, kung gayon, maghanda tayo. Bigla siyang nagpaalala, kailangan mo ng hunter license para makapasok sa dungeon. Kailangan muna nating pumunta sa Hunter Association para magpa-magic assessment. Pagkarinig nito ni Sung Suho, natahimik siya at nag-isip. Magic assessment. Ako ay isang awakened na naka-level up na. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw sa ilalim ng masiglang lungsod, ngunit ang kanyang isip ay umiikot lamang sa ilang mga tanong. Hindi ko alam kung anong rank ang makukuha ko. Paano kung rank ako? Pagkatapos ng pagsusulit, binigyan siya ng staff ng Hunter Association ng report at sinabing ang kanyang level ay negatibo 46. Nang marinig ni Sung Suho ang resulta, nadismaya siya. Siya ay isang A-rank awakened. Sa labas ng kalye, abala ang mga tao sa paglalakad. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at nag-iisang lumabas mula sa asosasyon. Sumilip si Beru at umaaliw, narinig ko na ang rank ng mga hunter ay pinagpapasyahan ng magic power. Dahil nakatuon ka lang sa pagpapabuti ng iyong strength stat, natural na mababa ang iyong rank. Humina ang loob ni Sung Suho at pinigilan siya. Hindi mo kailangang subukang aliwin ako. Ginagawa lang nitong mas masama ang pakiramdam ko. Ang pakiramdam ng pagkabalisa at pagdududa sa sarili ay patuloy na tumataas, na nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagkabahala. Tapos na ang shadow power, ngayon naman ang rank ko. Isang A-rank hunter na tulad ko, kaya ko bang protektahan ang Earth? Agad na nagbigay ng payo si Beru, pero maaari kang mag-level up. Tiningnan ni Sung Suho ang magaspang na palad ng kanyang kamay at nadismaya na sinabi, narinig ko na bihira ang mga raid team na kumuha ng mga at-rank hunter. Kung ganito, mahihirapan akong makapasok sa dungeon. Bigla siyang sumigaw na parang may naisip. Sumigaw si Sung Suho na nagpagulat kay Beru. Siguro may paraan pa. Sa pagkakaalam niya sa mga dungeon raid, napakahigpit ng paghahati ng gawain. Sasalakayin ng attack team ang dungeon, susunod ang transport team at mangongolekta ng mga mineral, at kukuha ang extraction team ng mga mapagkukunan mula sa dungeon. Maliban sa attack team, maaaring tanggapin ng transport at extraction team ang mga A-rank hunter. Sa madaling salita, kahit na ang isang A-rank hunter na tulad niya ay maaaring pumasok sa dungeon. Pagkatapos mag-isip, sumali kaagad si Sung Suho sa isang extraction team.
Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho, itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang pinunasan ang kanyang pawis, pagkatapos ay huminga ng malalim. Pagkatapos nito, bumaling si Sungsuho sa taong katabi niya at sinabi, "Salamat sa pagpapakilala sa akin dito. Kakagising ko lang at ikaw lang ang taong kilala ko." Mahina niyang sinabi, "Assistant Lim." Siya ang assistant ng Korea Arts University, Department of Fine Arts. Isang rank awakened. Bumalik si Sungsuho sa pagtatrabaho at nagdagdag pa, "Buti na lang nakakilala ako ng isang senior awakened. Salamat sa kanya, nagagawa kong magtrabaho dito." Biglang tinawag ni Lim Dongwook, "Hoy, Suho." Bumaling siya at nagtanong, "Opo." Seryoso siyang yumuko ng 70 degrees at humingi ng paumanhin kay Sungsuho, "Pasensya na sa nangyari sa universidad." Kinapala ni Lim Dongwook ang kanyang loob at inamin, "Ako lang ang awaken doon, pero natakot ako at tumakbo." Naalala niya ang oras na yon nang lumitaw ang mga halimaw, at maraming tao ang sabay-sabay na hinimok siya, "Assistant Lim, ikaw ay isang awaken. Gumawa ka ng isang bagay." Pero ikinaway lamang ni Lim Dongwook ang kanyang kamay at tumanggi, "Isa lang akong rank." Kaya pagkatapos noon, natakot siya at tumakbo. Sa kasalukuyan, yumuyuko pa rin si Lim Dongwook sa harap niya, humihingi ng paumanhin dahil walang nagawa. Natakot si Sungsuho sa hitsura niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Hoy, isa ka ring rank awakened na tulad ko." Patuloy niyang tiniyak, "Pinapayuhan ng Hunter Association ang mga rank na tulad namin na tumakbo kaagad kapag nakakita kami ng mga magic beast at sumusunod lang ako sa mga tagubilin." Nagulat si Lim Dongwook at nagtanong, "Isa kang rank?" Kalmadong sumagot si Sungsuho, "Ang aking mana stat ay 46. Para sa isang rank, napakababa pa rin ito." Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Lim Dongwook. "Ang iyong mana stat ay mas mababa kaysa sa akin." Naalala ni Lim Dongwook ang gulo kanina. Impossible. Naguguluhan siyang nag-isip, nakita ko siyang nakikipaglaban sa mga magic beast sa rooftop habang tumatakbo. Tumingin si Lim Dongwook kay Sungsuho, na abala sa pagkuha ng mga magic crystal, at nagdududa sa kanyang sarili. "Nagkakamali ba ako nang nakita?" Bahagyan niyang inayos ang kanyang salamin at humanga, isang rank awakened na nakipaglaban sa mga magic beast at nabuhay pa rin. Iyon ay isang kahanga-hangang bagay. Biglang lumipad si Beru at nagdagdag, "Tama yan. Kamahalan ay pambihira." Nagulat si Lim Dongwook at lumingon sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at bumagsak sa lupa. "Magic beast!" Kaagad na sinaway ni Sungsuho si Beru, "Bakit ka biglang lumabas?" Ipinapaliwanag niya sa madaling sabi, "Kamahalan, mahina ka pa rin bilang isang larva ng langgam, kaya kailangan kong manatili sa tabi mo upang protektahan ka, upang makasiguro ako." Tumayo si Lim Dongwook at pinagpagan ang kanyang pantalon, nag-aalinlangan na nagtatanong, "Ano ito?" "Nagising ka at naging isang summoner." Nag-aalangan siyang sumagot, Sa tingin ko." Labis siyang nagulat nang marinig niya ito. Maraming rank hunter ang walang skills. "Napakaswerte mo." Mayabang na nagbiro siya, "Sabihin ko sa iyo, mayroon akong skill sa pagtakbo." Pilit na nakisama si Sungsuho, kaya iyon ang dahilan kung bakit napakabilis mong tumakas. Sinaktan ng mga salitang ito si Lim Dongwook. Umiiyak siyang umupo at umuurong. Nahihiya siyang nagturo, "Nagbibiro lang ako." Lumutang si Beru patungo kay Lim Dongwook at walang galang na sinaway siya, "Iba talaga ang kamahalan. Ginawa mo siyang bumagsak." Hindi na sila pinansin ni Sungsuho. Tumalikod siya at tumingin sa malalim at madilim na dungeon. Naalala niya na ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang dungeon maliban sa Chaotic Dungeon. Nagtataka siyang nagtanong, nangangaso ba ng mga halimaw ang attack team sa unahan? Sa katunayan, sa loob, ilang hunter ang nagtagumpay sa pagpatay ng magic beast. Naiiritang binunot ng isang tao ang kanyang espada at nagreklamo, walang anuman sa dungeon na ito. Nadama rin ni Liang Ho ang pagkawala ng pasensya. Sa ngayon, isang wolf magic beast lang ang lumitaw.
Nagtipon ang mga hunter para mag-usap. Hindi gaanong kapaki-pakinabang ang balat ng lobo. Minsan may magic crystal sa kanilang katawan, kaya kailangan nating maging masipag. Huwag masyadong madismaya. Kailangan nating puntahan ang buong dungsyon para malaman. Sa sandaling ito, may nagturo sa isang daanan ng kuweba at sumigaw, "Captain, may isang bagay sa shortcut na ito." Tuwang-tuwa si Kim Dong-so at sinabi, "Kita mo? Sabi ko sa inyo, eh." Sama-sama silang pumasok sa loob at nakita ang isang sinaunang guho. Napakainat na tumingin ang lahat sa paligid. Ano ito? Ano ang mga guho na ito? Hindi ba't dapat tayong lumabas muna at humingi ng tulong? Sinuri nila ito saglit at nagpasya, hindi nakahanap ang aking detection skill ng anumang magic beast. Walang anumang hayop dito. Ano ang silbi ng lugar na ito? Kailangan nating malaman. Mayroon pa ring nag-aalala at nagsabi, sino ang nakakaalam? Paano kung may nakatagong kayamanan dito sa halip na isang boss? Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang esapda na nakatusok sa gitna ng bilog. Nagulat na sinabi ni Kim Dong-so, "Shit. Sinong mag-akala na magkakaroon ng tunay na kayamanan dito?" Lahat sila ay nagmadaling magmasid, masayang sumisigaw, "Ano ito? Ang sandatang ito nanalo tayo sa loterya." Yumuko si Liang Ho at hinipo ang katawan ng espada. Kailangan nating masiguro kung ano ito, pero ang ganda nito. May humakbang at nagpaalala sa kanya, ang mga kayamanan na tulad nito ay kadalasang may kasamang mga bitag, kaya kailangan tayong mag-ingat. Ngunit nagpumilit pa rin si Liang Ho na gawin ang kanyang gusto. "Umatras kayo. Hihilahin ko ito." Nagmamadaling sumigaw si Kim Dong-so, "Teka, Liang Ho. Sabi ko sa iyo na ang mga kayamanan ay madalas na napapaligiran ng mga bitag." Hinawakan ni Liang Ho ang hawakan ng espada at mayabang na sinabi, "Kahit na may mga bitag, isa akong arang, kaya kaya ko ito." Pagkahila niya ng kaunti, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na magic energy na sumulpot. Natakot si Liang Ho nang makita niyang nakatayo siya sa isang lawa ng pulang dugo at isang hanay ng matatalim na ngipin ang sumulpot. Ano ito? Agad na nilamon siya ng magic beast. Inilabas din nito ang nakakatakot na mga mata na kulay dilaw. Kasabay nito, ganap na nahila ang espada. Nang makita ito ni Kim Dong-so, huminga siya ng maluwag. Mukhang walang bitag. Seryoso siyang nagbabala, "Hoy, Liang Ho." Pero siya ay parang ibang tao, naggangalit at umuungol, "Paano mo nagawa?" "Sa susunod, mag-ingat ka." Bago pa makatapos si Kim Dong-so, tinamaan siya ng isang matalas na espada sa ulo. Sa sandaling ito, inilabas ni Liang Ho ang nakakatakot na mga mata na kulay dilaw. Ang eksena kanina ay ikinatakot ng ibang mga hunter. Binaluktot ang buong katawan ni Liang Ho na naglalabas ng isang kakaibang pulang pagpatay. Sino ang nangahas na maghangad sa Vunan sword na ito? Ang misteryosong boses sa isip ni Li. Yang Ho ay patuloy na humihimok sa kanya, patayin ang mga mananakop ng teritoryo ng Vunan. Lumapit siya sa kanyang mga kasamahan na natataranta. Ibinalikod ni Liang Ho ang kanyang mabigat na espada, nagpapatay. Siya ay nawalan na ng isip. Ang lahat ng nakita ni Liang Ho ay dugo at kasamahan. Isa-isang bumagsak. "Patayin!" Umungol siya na parang isang mabangis na hayop. "Patayin!" At lumakad sa kanilang mga katawan sa ulan ng dugo. Sa kanyang isipan, isa lang ang utos, patayin. Sa kabilang banda, abala pa rin ang extraction team sa paghuhukay ng magic crystal. Tumingin ang mga hunter sa tabi nila kay Sungsuho na may pagkamangha. "Ano yon?" Itinuro ni Lim Dongwook ang mga dark elf na abala sa pagwasak sa mga bato, nag-aalinlangan na nagtatanong, mayroon bang ganitong uri ng summoning skill? Naguguluhan siyang nag-isip, narinig ko na ang mga summoner ay maaari lamang tumawag ng isa o dalawang nilalang ng sabay, ngunit tumawag siya ng 3. Kung isasama ang nagsasalitang halimaw na yon, dapat ay 4 na. Tiningnan ni Lim Dongwook ang kalmado niyang mukha at naghinala, hindi kaya't hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan ni Suho.
Labis na nasiyahan si Sungsuho sa mga goblin. Kahit na maaari lamang tumawag ng 3 summon at nangangailangan ng katawan para gumamit ng shadow extraction, kaya medyo nakakabigo, ngunit hindi masama ang pagkuha ng mga katawan mula sa Chaotic Dungeon. Ginagawa nila ang aking mga bagay nang hindi nagrereklamo, kaya maginhawa rin yon. Lumingon siya at sinabi kay Beru, "Beru, ang galing ng shadow extraction skill na ito." "Tama ka nga." Naiiritang nagpaalala na naman ito sa kanya, "Kamahalan, huwag mong pagalitan sila sa paggawa ng maliliit na bagay at purihin ako. Sa halip, hindi ba't pumunta ka sa dungeon para mag-level up?" Ipinaliwanag ni Sungsuho, dahil hindi makakapasok ang mga E-rank hunter sa dungeon nang mag-isa sa ilalim ng batas ng Hunter Association. Narinig ko na maraming depekto pa rin ang mga kagamitan sa pagsukat dahil nagsisimula pa lang silang mag-uri ng mga hunter kamakailan, kaya binabalak kong suriin ulit ito kapag tumaas ang aking mana pagkatapos mag-level up. Sa unahan, nagpatuloy ang 2 hunter sa pagtatrabaho at sinabi sa isa't isa, "Makukuha ng mga baguhan sa atin sa panahon na nawalan tayo ng konsentrasyon. Ipakita natin sa kanya ang tunay na lakas ng ating mga senior." Habang hinihintay, nagpaalala si Sungsuho kay Beru ng isang bagay, "Naaalala mo pa ba ang iyong 3 misyon? Maaari ko itong isagawa dito." Nagdududa itong nagtanong, "Ibalik ang aking kapangyarihan?" Itinuro niya ang mga magic crystal na nakakalat sa lupa at sinabi, "Sinabi mo na maaari kang gumaling sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na may mana. Kahit na ang mga piraso ng magic stone sa lupa ay may mana." Unti-unting naunawaan ni Beru, "Kamahalan, paano kung?" Itinuro ni Sungsuho at nag-utos, "Dahil hindi mo kayang mangolekta ng magic stone, sa paghihintay mo, kainin mo ang mga magic stone sa lupa." Sumunod siya at agad na lumipad para kagatin ang maliliit na bato. Bigla, isang bagay na parang isang uri ng signal ang humampa sa kanyang 2 antena. Nagmamadaling tinawag ni Beru si Sungsuho, "Kamahalan." Lumingon siya at naguguluhang nagtanong, "Ano na naman?" Agad niyang isinalaysay, "Kanina, naramdaman ko ang presensya ng isang monarch." Pagkarinig nito, nagulat siyang sinabi, "Isang monarch? Ang ibig mong sabihin ba ay ang aking ama?" Agad na itinanggi ni Beru, "Hindi. Mayroong higit sa isang nagtataglay ng monarch rank. Kung iyon ang ating monarch, naibalik na sana ang aking kapangyarihan." Tumungo siya sa likod, sa loob ng kuweba, at naghinala, ang halimaw na amoy na ito. Siguro iyon ang mga hunter. Tila napagtanto rin ng mga hunter ang isang bagay, naguguluhan na nagtatanong sa isa't isa, "Dapat doon tayo?" Tumingin sila sa walang katapusang kadiliman sa loob, sa lugar kung saan pumunta ang attack team. Bigla, mayroong 3 pares ng pulang mata na nakakatakot na lumitaw. Nagulat na umatras ang mga hunter nang makita nila ang magic beast. Sa kasalukuyan, nakaharap sila sa 3 mabangis na lobo na naggangalit at handa ng sumalakay. "Nandito ang magic beast." Mabilis na tumugon ang isang tao at nag-utos, "Bakit dumating ang mga magic beast hanggang dito? Tumakbo na kayong lahat." Tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at ipinukol ang isang palakol sa ulo ng magic beast, pagkatapos ay sumigaw, "Huwag kayong lumapit sa akin." Pero direkta niyang ibinuka ang kanyang bibig na puno ng matatalim na ngipin at kinain ang palakol. Pagkatapos ay kinagat nito ang hunter. Nang makita ng hunter na sira na ang sandata, natakot siya at pinagpawisan ng malamig. Natakot siya at umiyak, nag-aalangan na magsalita. "Tulong!" Sa sandaling ito, isang anino ng tao ang lumipad sa kanya at direktang tinamaan ang ulo ng magic beast gamit ang palakol. Nagulat na sumigaw ang hunter, "Suho!" Nagmamadali niyang hinimok, "Pagbibigyan kita ng oras. Bilisan mong lumabas sa dungeon." Nagmadali siyang tumakbo, hindi nakakalimutan na magsabi, "Salamat sa iyo." Matapos siguraduhin na ligtas na nakalayo ang iba, mabilis na tiningnan ni Sungsuho ang kawan ng magic beast. Napansin niya ang caption, "Steel Fang Wolves," lihim na hinuhulaan ang kanilang pangalan. Kulay orange na nangangahulugan na sila ay nasa parehong antas ng Blood Mist na nilabanan ko sa Korea Arts University.
Lubusan ko silang kayang talunin. Pinagliyab ni Sung Suho ang kanyang mga mata sa likod kung saan nakatayo si Lim Dongwook. Medyo nakakainis kung nag-isa siya. Paalalahanan kita at patakbuhin ka, pero tumanggi ka. Sinabi niya, Suho, gusto mong tulungan ang lahat na lumikas. Hindi ako tatakbo ng mag-isa. Nang marinig ito ni Sung Suho, hindi niya pinaalis. Kung gayon, kapag napaharap ako sa panganib, kailangan kong umasa sa'yo. Pagkatapos noon, tahimik niyang inutusan ang mga Dark Elf Goblin, protektahan niyo siya. Tinawag ni Sung Suho ang kanyang inventaryo para pumili ng sandata. Mabilis niyang binunot ang isang espada para lumaban. Ang sandatang goblin na nakolekta ko sa Shadow Dungeon ay mas maganda kaysa sa pickaxe na ito. Nagulat si Lim Dongwook nang mag-isip siya, tumatawag pa rin siya ng sandata. Sa huli, anong klaseng skill mayroon si Suho? Umurong si Sung Suho, pagkatapos ay lumipad na parang kidlat at hinarap ang mga lobo na magic beast. Inatake siya ng isa na may malapad na bibig na puno ng ngipin, ngunit kaagad na sinaksak ng matalim na espada ang lalamunan nito. Sa isang pangunahing galaw, pinutol niya ang malaking katawan nito. Agad na inanunsyo ng system, tinalo mo ang Steel Fang Wolf. Tuwang-tuwa ang lahat na nakasaksi sa eksenang ito. Mahinang ibinuka ni Sung Suho ang kanyang bibig at nagbasa ng isang salita, Raise. Pagkatapos nito, dumating ang isang makapal na itim na usok. Itinaas niya ang kanyang kamay sa katawan ng namatay na magic beast, sinisipsip ang kaluluwa nito. Kasabay nito, isang dark elf na goblin ang naglaho sa itim na usok sa harap ng nakakamanghang mga mata ng lahat. Hinarang ni Sung Suho ang atake ng magic beast sa kabilang panig sa pamamagitan ng pagtaas ng espada. Nagtransform sa lobo ang itim na enerhiya, bumalikwas at kinagat ang isa pa. Tuwang-tuwa si Beru at humanga, kamahalan ay nasanay na sa paglaban gamit ang shadow power. At medyo nasiyahan siya sa paraan ng paggawa niya nito. Ang chase at summon ay hindi gumagastos ng anumang mana. Kapag mas maraming mana ako at tumaas ang bilang ng mga chase, malilikha ko ang isang hukbo. May naisip siya at ibinaba ang kanyang espada, naghahanda sa pagkontra. Kung gayon, dagdagan natin ng isa pa. Sinabi at ginawa ni Sung Suho sa madaling sabi, tinusok ang ilong ng magic beast, tinapos ang buhay nito. Patuloy na inanunsyo ng system, tinalo mo ang Steel Fang Wolf. Sumigaw siya, Rise. Kaagad na naglaho ang pangalawang Dark Elf Goblin sa usok. Ang natitirang Dark Elf ay nakatulala na nakatingin sa nawawalang kasama nito. Umiiyak na umungol ito, luhaan dahil hindi nakapag-evolve. Habang umiiyak siya, tumunog ang isang robotic na boses, level up. Ang resulta ay nasa panig ni Sung Suho.